Pag-asa Weather Forecasting Center. Ito ng ating update sa mga binabantayan nating bagyo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Kaninang alas 4 ng umaga, huling namataan itong sentro ni Bagyong Pepito sa layong 795 kilometers silangan ng Giwan, Eastern Samar. Ito ay isa pa ring severe tropical storm, bahagyang lumakas sa mga nakarang oras. May taglay na lakas ng hangin na malapit sa gitna no umaabot ng 110 kilometers per hour at pagbukso na umaabot ng 135 kilometers per hour. Patuloy yung paggalaw nito generally westward or pakanluran sa bilis sa 25 kilometers per hour. Sa ngayon, wala pa itong direktang epekto sa anumang bahagi ng ating bansa. Makikita natin dito sa ating latest satellite images, itong mga makakapal na kaulapan na patuloy na nakakaapekto sa malaking bahagi ng Northern Luzon. Ito pa rin yung epekto ni Bagyong Ophel. Isa pa rin itong typhoon at yung latest location natin as of 4 a.m. today ay sa layong 100 kilometers northwest ng Calayan, Cagayan. So may taglay itong lakas ng hangin na malapit sa gitna na umaabot ng 120 kilometers per hour at pagbugso na umaabot ng 150 kilometers per hour. Patuloy yung paggalaw nito north-northwestward sa bilis sa 20 kilometers per hour at nagsisimula na itong lumayo dito sa kalupaan ng extreme northern Luzon area. So malaking bahagi pa rin ng Hilagang Luzon ngayong araw, asahan pa rin natin itong mga malalakas sa pag-ulan at malalakas na hangin. Particular na sa extreme northern Luzon, for the rest of northern Luzon, sa mga rehiyon ng Ilocos, Cordillera at Cagayan Valley, magpapatuloy pa rin itong maulap na kalangitan at mataas sa tsansa na makalat-kalat na pag-ulan. So unti-unti na mababawasan yung mga pag-ulan for the rest of Luzon. Magpapatuloy yung fair weather conditions for Visayas at Mindanao apart from yung mga localized thunderstorms, especially sa hapon hanggang sa gabi. At ito nga yung latest track and intensity forecast para kay Bagyong Ophel. So ito yung tropical cyclone bulletin na issued natin as of 5 a.m. today. So magpapatuloy nga yung generally north-northwestward na paggalaw ng bagyo. Inaasahan natin na mamayang hapon ay patuloy yung paggalaw nito papalayo sa ating kalupaan, posibleng lumabas ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero inaasahan rin natin yung posibleng pagpasok or yung re-entry nitong si Bagyong Ophel dito sa boundary ng ating PAR bago ito tumama or maglandfall dito sa Taiwan area. At throughout the remainder of the forecast period, dahil sa patuloy na interaksyon nitong si Ophel sa kalupaan, sa areas ng extreme northern Luzon, and after that, interaction sa landmass ng Taiwan area, inaasahan natin ang continuous weakening. So hindi nakagandahan yung environment, so hindi na ganun ka-favorable kumbaga yung environment na kung saan papunta itong si Ophel. So inaasahan natin possible downgrading into a severe tropical storm. Prior to landfall, maging tropical storm lamang ito patungo sa remnant low at patuloy na nga inaasahan natin na habang nasa loob ito ng ating Philippine Area of Responsibility ay posible na ngang malusaw itong si Ophel pagsapit ng early next week. At ito naman yung ating latest track and intensity forecast para kay Bagyong Pepito. Inaasahan natin yung generally westward or west-northwestward na paggalaw nitong nasabing bagyo. At magpapatuloy yung paglakas or pag-intensify ni Pepito. Posible itong maging isang ganap na typhoon within the next 12 hours. So within the day, inaasahan natin, possible this afternoon maging typhoon category na ito. Magpapatuloy yung intensification or paglakas ng nasabing bagyo. Possible by tomorrow, isa na itong ganap na super typhoon category prior to landfall dito sa silangang bahagi ng Luzon or Visayas. So makikita natin dito, kailangan natin bigyan diin itong tinatawag nating confidence cone. Sakop nito ang malaking bahagi ng Central Luzon, Southern Luzon at Eastern Visayas. Nangangahulugan po ito na ito yung mga areas na posibleng maapektuhan nitong landfall o yung direktang pagtama ng sentro ng bagyo. So makikita po natin over the weekend, ito yung critical period, ito yung time kung saan pinakamalapit itong sentro ni Bagyong Pepito sa ating kalupaan. So inuulit ko po itong areas ng yung most likely scenario natin, possible landfall over Central Luzon, dito sa eastern coast ng Central Luzon or Southern Luzon, pero hindi natin tinatanggal yung possibility ng more southward shift ng track ng bagyo. Hagip pa rin itong eastern coast ng Eastern Visayas. So umantabay tayo sa mga succeeding issuance ng tropical cyclone bulletins para sa bagyong ito kung makakaroon man tayo ng significant changes sa ating track scenario.
So inaasahan natin yung landfall itong si Bagyong Pepito ay peak intensity or ito yung pinakamalakas na hangin na nadala ng bagyo. Inaasahan natin na after landfall over sa kalupaan, patuloy nitong babaybayin itong mainland Luzon at possible magkaroon ng slight weakening or paghina nitong bagyong ito at patuloy itong lalabas ng West Philippine Sea. Posibleng lumabas ng ating Philippine Area of Responsibility Monday next week. At para kay Bagyong Ophel, kahit na nagsisimula na itong lumayo sa ating bansa, makakaranas pa rin tayo ng mga malalakas na hangin sa ilang bahagi ng Hilagang Luzon. So as of 5 AM today, may tropical cyclone wind signal number 3 pa rin tayo nakataas dito sa western portion ng Babuyan Islands, sa northwesternmost portion ng mainland Cagayan, at dito sa northernmost portion ng Ilocos Norte sa bayan ng Pagudpud. At may signal number 2 tayo sa rest of Babuyan Islands, dito sa northwestern portion ng mainland Cagayan, northern portion ng Apayao, at itong northern portion ng Ilocos Norte. Signal number 1 sa Batanes, sa nalalabing bahagi ng Cagayan, itong northern portion ng Isabela, nalalabing bahagi ng Apayao, dito sa northern portion ng dito sa area ng Kalinga, northern and central portions ng Abra, sa nalalabing bahagi ng Ilocos Norte at itong northern portion ng Ilocos Sur. Kaya sa mga areas na ito, malaking bahagi pa nga ng Hilagang Luzon, maghanda pa rin tayo kahit na papalayo na itong si Bagyong Ophel. Asahan pa rin natin yung mga pagbukso ng hangin, especially sa mga areas under wind signal number 3. Posibleng mapaminsala pa rin yung hangin na ating inaasahan sa mga susunod na oras. And in anticipation naman sa papalapit na Bagyong Pepito, dumami pa yung mga areas na may tropical cyclone wind signal. So as of 5 AM today, tropical cyclone wind signal number 1 dahil sa papalapit na Bagyong Pepito ay nakataas na dito sa area ng Catanduanes, sa eastern portion ng Camarines Norte, dito sa eastern portion ng Camarines Sur. May signal number 1 rin dito sa eastern portion ng Albay, at dito sa eastern and southern portions ng Sorsogon. Sa areas ng Visayas, signal number 1 dito sa northern Samar, northern portion ng eastern Samar, at sa northeastern portion ng Samar. Kaya sa mga lugar na ito, ngayon pa lang maghanda na tayo, may palugit or warning lead time itong tropical cyclone wind signal number 1. So magtataka tayo, wala pa tayong nararanasang malalakas na hangin. Asahan natin na within the next 36 hours, dahil sa papalapit na Bagyong Pepito, magsisimulan na tayong makakaranas sa mga pagbukso ng hangin sa mga susunod na oras or at least sa susunod na araw. So dahil sa papalapit na bagyo, at inaasahan nga natin na itong si Pepito ay posibleng lumakas pa into a super typhoon category, yung pinakamataas na tropical cyclone wind signal na posible nating i-issue para kay Bagyong Pepito ay wind signal number 5. So habang papalapit itong si Bagyong Pepito, asahan natin mas maraming areas pa yung makakaranas or i-issue natin ng warning signal or wind signal. Posibleng tumaas pa yung mga wind signal sa mga ilang lugar, especially itong mga lugar under wind signal number 1. Kaya mantabi tayo sa mga succeeding issuances ng ating tropical cyclone bulletin para kay Bagyong Pepito. In terms naman of heavy rainfall o yung mga malalakas na pag-ulan na dala ng bagyo, unti-unti na nabawasan or unti-unti na humina yung mga pag-ulan dito sa Hilagang Luzon. Moderate to heavy rains ang ating inaasahan pa rin pero sa areas ng Batanes, Babuyan Islands, Cagayan, at Ilocos Norte. Gayon pa man, since nakapagtala nga tayo ng malawakang pagbaha sa ilang areas ng Cagayan Valley noong mga nakarang araw, kahit na nabawasan or humina na yung mga pag-ulan na ito, maghanda pa rin tayo dahil saturated na yung lupa sa areas na ito. Posible pa rin dyan yung mga banta ng pagbaha at pagguho ng lupa kahit na mahina yung mga pag-ulan na ating mararanasan. And in anticipation naman sa papalapit na si Bagyong Pepito, inaasahan natin as early as tomorrow, makakaranas tayo ng malalakas na pag-ulan sa malaking bahagi ng Southern Luzon, itong area ng Bicol Region, as well as itong area ng Eastern Visayas. So itong areas shaded ng red, intense torrential rains, greater than 200 millimeters ng pag-ulan na ating inaasahan sa area ng Catanduanes, heavy to intense rains sa mga areas shaded ng orange, yan ay sa mga lalawigan ng Camarines Sur, Albay, Sorsogon, Northern Samar at Eastern Samar. Moderate to heavy rains naman sa mga areas shaded ng yellow sa mga lalawigan ng Quezon, Camarines Norte, Masbate, Samar, Biliran
at sa Leyte. Kaya sa mga lugar na ito, asahan pa rin natin na dahil sa papalapit na bagyong Pepito, mas rarami pa yung mga area sa mga karanasang pag-ulan. And pagsapit nga ng Sunday, ito yung peak ng rainfall or ito yung time period kung saan pinakamalapit itong si Pepito sa ating kalupaan. Malaking bahagi na ng Central Luzon, some parts of Northern Luzon, itong Southern Luzon, as well as Eastern Visayas, magpapatuloy mga pag-ulan dito. So, mas lalakas pa yung mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Southern Luzon area. Asahan pa rin natin, intense torrential rains. Inulit ko po, ito yung mga areas shaded ng red sa mga lalawigan ng Aurora, Quezon Province, Camarines Norte, Camarines Sur, at Catanduanes. Heavy to intense rains, ito yung mga areas shaded ng orange sa mga lalawigan ng Nueva Ecija, Bulacan, Rizal, Laguna, Marinduque, Albay, Sorsogon, at Northern Samar. Moderate to heavy rains naman, ito yung mga areas na shaded ng yellow sa mga lalawigan ng Nueva Vizcaya, Quirino, Pangasinan, Zambales, Tarlac, Pampanga, Bataan, dito sa Metro Manila, sa Cavite, Batangas, Oriental Mindoro, Romblon, Masbate, Samar at Eastern Samar. Kaya sa mga lugar na ito, especially itong mga areas shaded ng red at orange. So ito yung torrential rains, heavy to intense rains rin ating inaasahan sa mga lugar na ito. Ito yung mga lugar na mararanasan yung pinakamalalakas sa pag-ulan na dala ng papalapit na bagyong Pepito. Ngayon pa lamang, maghanda na tayo sa mga posibleng pagbaha at pagguho ng lupa dahil nga inaasahan natin, over the weekend magsisimula yung mga malalakas sa pag-ulan sa mga areas na ito. Magsimulan na tayo ng precautionary measures, especially nga dito sa area ng Bicol Region at Eastern Visayas. And as of 2 a.m., ito yung storm surge warning po natin na na-issue. Ito yung daluyong ng bagyo, especially sa mga low-lying areas at yung mga coastal communities along this coastline. So inasahan natin 2.1 to 3 meters na wave height or yung storm surge height sa mga areas or sa mga coastlines ng Batanes, dito sa Cagayan, Ilocos Norte at Ilocos Sur. 1 to 2 meters ng storm surge height naman ating inasahan sa areas or sa mga coastlines ng Cagayan at sa Isabela. Ito ay para sa storm surge warning para kay Bagyong Ophel. At in anticipation naman sa papalapit na bagyong Pepito, nag-issue na rin ang ating nag-issue na rin po tayo ng storm surge warning for the next 48 hours. Inaasahan natin itong moderate risk ng storm surge dito sa mga areas ng Camarines Sur or itong coastlines ng Camarines Sur as well as Catanduanes. So 1 to 2 meters naman ng storm surge ang ating inaasahan sa mga coastlines ng Albay, dito sa Camarines Sur, dito sa area ng Eastern Samar, Northern Samar, pati na rin dito sa area ng Sorsogon. Kaya sa mga lugar na itong maghanda tayo, especially sa mga low-lying areas, itong mga coastal communities na malapit sa dagat baybayin sa posibleng storm surge o yung daluyan ng bagyo. Sa kalagayan naman nating karagatan, as of 5 a.m. today, may gale warning pa rin tayo nakataas. Dulot pa rin yan ni Bagyong Ophel sa mga seaboards ng Batanes, dito sa bahagi ng Cagayan, including Babuyan Islands at northern coast ng Ilocos Norte. Kaya sa ating mga kababayang mangingisda at may mga maliliit na sasakyang pandagat sa mga areas na ito, kung maaari ay huwag po muna tayong pamalaot dahil makaranas po rin tayo ng maalon ng napakalong karagatan na dala ng nasabing bagyo. Ito naman yung mga areas outside na or ito yung mga areas na walang gale warning na nakataas. Inasahan pa rin natin itong maalong karagatan sa eastern seaboard ng mainland Cagayan, seaboard ng Isabela, sa eastern seaboards ng Northern Samar, Eastern Samar, Dinagat Island, Surigao del Norte, including Siargao and Bocas Grande Islands, Surigao del Sur at Davao Oriental. Kaya sa mga lugar na ito, sa ating mga kababayang mangingisda, iba yung pag-iingat pa rin sa ating mga kababayan na maglalayag. Dahil inasahan natin na dala ng papalapit na bagyong Pepito, magsisimula na rin itong maalong karagatan sa most of Eastern Visayas as well as Caraga region. At yung susunod na Tropical Cyclone Bulletin issuance para kay Bagyong Ophel at Bagyong Pepito ay mamayang alas 11 ng umaga. At para sa karagdagang impormasyon tungkol sa ulat panahon, lalong-lalo na sa mga heavy rainfall warnings o rainfall advisories na posibleng i-issue ng ating Pag-asa Regional Center sa ating mga lokalidad, i-follow kami sa aming social media accounts at DUST_Pag-asa. Mag-subscribe rin kayo sa aming YouTube channel sa DUST Pag-asa Weather Report at palagi bistahin ang aming official website sa pag-asa.dust.gov.ph. At yan lamang po ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Magandang umaga sa ating lahat. Ako po si Dan Villamil Nagulat.